Muli magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama ho natin si Secretary Jing Parasek. Magandang araw sa iyo. Magandang araw po, mga kababayan, paring Eli. Magandang araw. Magandang araw naman muli sa ating mga kababayan. Ako po'y nalulungkot na maraming naapektuhan na ating mga mahal na mga OFWs, mga kapwa Filipino na naninirahan na sa mga iba-ibang bansa doon sa Middle East. At sila po ay naapektahan dito sa giyera ng Amerika. On the one hand, and Israel, on the other, nagsama-sama against Iran, mga kababayan. At ito, posible epekto, Sec Jing, may nakawang informasyon Okay. na baka yung diesel aabot ng 9 pesos kada litro Uy. ang itataas. Pagkatapos ito, gasolina, halos 5 pesos. At yung kerosene, 10 pesos na kung mabigat ulit. So, yan po, sinasabi ni paring Eli na napakalaki ng epekto sa atin, dito sa ating bansa. Because the Strait of Hormuz ay medyo na pinsala. Parang tinuring niya yung war zone eh. Oo, nagkaroon ng May mga effect drone sa attack, gera at nahihinto yung pagbiyahe ng mga barko na nagdadala ng mga crude oil to be delivered to other parts of the country. Tayo, ang Pilipinas, sa Singapore tayo kumukuha ng ating supply. Oh. Ang China is dependent on the oil of Iran and probably some other countries in Asia. So, apektado po tayo. Hindi lang po yung effect, paring Eli, yung nagsasara yung mga opisina. Oo. In fact, dahil magagaling lang ang ating mga kababayan ng mga Pilipino, they even protect their employers. Mga bata, they'd rather die than come home. They will naman. Pero, they have to be protected by our government. Pero hindi na-anticipate. So, ito po ang nangyayari doon. Kaya, malungkot po tayo. Pero mas lalong nakakalungkot dito sa ating bansa kung mayroong revelasyon na isang Judas ay kasabwat pala ng foreign country, ng foreign enterprise para man lamang hulihin ang isang Pilipino at lilitisin doon at ibabase yung ebidensya sa mga gawa-gawa lamang na mga trump-up witnesses, trump-up charges, dahil itong isang taong gumagawa nito ay allegedly binigyan ng $2 million para siya ay magiging instrumento na magkalap ng mga testigo at gagawa ng istorya, gagawa ng script at ibibigay dito sa mga visitors na mga membro ng prosecution ng International Criminal Court of The Hague. Paring Eli. Yes, So, dito talagang lumitaw talagang traidor. Pinagplanuhan. Traidor talaga. Can you imagine isang Pilipino malaking na serbisyuhan sa bayan, pero you'll pull out from his land against his rights in the Constitution, right of abode, right of due process, at itatapon mo dahil ikaw ang operative ng gobyerno, pinamunuan ni Marcos Jr., at ikaw ay base sa mga testimonya ng mga Marines na lumabas at tinuro siya na tumanggap ng $2 million. Mga kababayan. So, ito po. Panoorin natin. Panoorin natin yung interview nito. We're talking of someone by the name of Trillanes. Attending yung meetings daw na nandun si
Zaldico, si Speaker Romualdez. Wala pong mga ganyang mga Remulla. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila, como ngayon nasa hot water si Saldico, parang madampian ka lang ni Saldico, parang nasa impyerno ka. Oh, sinasabi niya, wala daw mga meetings, wala mga meetings. Pero binuko siya ni Secretary Remulla eh. Ah. Napakasinungaling nitong tao na ito. Ito, may sinasabi si Remulla na may meeting sila, kasama siya. Raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Nami- Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Oh. Tapos anong sinasabi ni Trillanes? Hindi daw, wala daw mga meetings. Pero sinabi ni Remulla na nakipag-meeting siya. And this jives with the testimony or the statements in the affidavit of the 18. 18 Marines or some of them who were witnesses to this kind of event. Ngayon, ang sinasabi dito ng mga Marines, doon sa affidavit nila, nabasa ko, ito daw si Trillanes ay kumakalap ng mga testigo at dinadala doon sa Midas Hotel at doon. So, pwede siyang pumulot maski sino. Pwede niyang may mga kasabihan dahil sabi ni Eric Celis itong mga kinuha ay mga ex-NPA or mga mga left na willing kaliwa. to destroy the Dutertes. So, ito po mga kababayan ang ginagawa ni Trillanes according to the mga ex-marine. So tinatanong sila, paano nyo napatunayan na Sir, alam namin yung mga kwarto na dinadala. Alam namin na si Trillanes ang nagbabayad ng mga kanilang kwarto. Oh. Kami po ang nagpalit ng dolyares. Oh. Saan nyo pinalit? Doon sa isang building. Dala-dala namin yung kasama namin si Mark Tiksay, Paul Estrada. Paul Estrada. Dala-dala namin yung bag at doon pinalitan yung pesos into dollars. Tapos diniliver kay Trillanes yung at nakita din namin sila si Trillanes kasi kami nagsusundo ng mga ICC Investigator. at diniliver namin, nagkita sila ni Trillanes at dala nila yung mga testigos. May mga testigo pa galing doon sa bahay ano ba ito? Bahay Kalinga. Bahay Kalinga. Ni Father Plaby. Ni Father Plaby na nangangalap din ng mga testigo. Ah. So, ito po lahat may katibayan na gawa-gawa ito ni Trillanes. Bakit po? Dahil yung abogado na kinontak ni Trillanes at kinumbinsi niya na mag-file ng kaso kay Duterte, bumaliktad at sinabi na modus operandi ni Trillanes itong gumagawa ng mga false na mga testigo. Ito, papakinggan natin si Attorney Jude Sabio na sinasabi niya, ito si De Lima, si Trillanes, at yung Father Plaby. mayroong father na sa Ateneo na kasabwat din nila. Okay. Ito po, pakinggan natin yung kay Sabio. Issue in this withdrawal is the issue of interest of justice. In the preliminary examination in the ICC, interest of justice is a paramount standard. In other words, the case must pass the test of whether or not it is in the interest of justice. In this case, events have shown, especially the Bicoy scandal, that the Senator Trillanes, Senator De Lima, Father Alejo, and the LP-led opposition are motivated by nothing else but political propaganda. In other words, they are not interested at all in the interest, they are not interested in justice. Before the Bicoy scandal erupted, it was only after that
when I realized that these people are motivated by nothing else but politics. They only intend to destroy the president of this country, and I will never accept that. I went to the ICC thinking and advocating for justice, not for politics against President Duterte. Okay. But when the Bicoy scandal erupted, my mind changed, my heart changed. I am now acting in the interest, in the same manner that I acted in the interest of justice in going to the ICC, I'm acting in the interest of justice in withdrawing my communication. So, yun po ang sinasabi ni Sabio na pamulitika lang, yung hatred nila kay Duterte ay umiiral. And for sure, the statement of Attorney Sabio, may he rest in peace, no? Will now jibe with the statement of the tutugma doon sa mga 18 sinasabi Marines. ng mga Marines na So hindi talaga hustisya ito. hindi hustisya. At saka, where can you find an ICC yung interesado sa kaso? Yun ang kasama. So, most likely, yung mga dala-dala ng ICC na mga data, records, at yung eventual charges na ipapile nila ay biased na. Kasi yung taong by Pinanggalingan. hook or by crook gusto niyang makulong si Duterte ay yun ang conduit ng ICC. Mayroon bang justice niyan? Mayroon bang hustisya na yung where can you find a complainant of a case? At magtatakbo sila ng piskal sa labas. At tuturuan niya yung piskal kung paano, ganito. So ano kaya ang outcome ng findings ng piskal? Hindi ba bias? Ganun lang yan eh. So parang planado lahat. Planado lahat. Tinaniman ng mga ebidensya, At saka, testigo. ngayon, kinumpronta siya ng media, kinumpronta siya ng ano. Una, sinasabi niya, wala daw siyang kinalaman, sikreto, Highly confidential. highly confidential, na wala daw mga ICC dumating. Pero noon, pinagyabang niya na may mga ICC na dito. So, he lied to the public. Tapos Now, ngayon, nabisto siya. nabisto na naman na wala daw meeting na ganyan, wala daw meeting. This guy is a congenital liar eh. Even in my case against him, na noong unang interview, noong nagkakomprontasi kami sa Senado, unang interview, pinagsinungalingan niya na tinitreten niya ako eh. Tapos nung sinampahan ko na ng kaso at makukonvict na siya, parang basang sisiw doon sa mga hearings, may matindi akong testigo, pero hindi ko na lang ito banggitin dahil nagka-reconcile na kami, humingi siya ng public apology. Ako naman bilang isang mabait na tao, ayaw kong magkaroon ng grudges, personal grudge sa kanya, winidraw ko yung kaso against him. Out of siguro malumo yung puso natin. Awa mo sa kanya. Naawa rin ako sa kanya dahil ayaw ko makulong siya. Kasi akala ko, tumigil na siya sa walang hiyan against President Duterte. Dahil wala na nga yung tao eh. Tapos na yung matanda na. Tuloy-tuloy pa rin siya, talagang gusto niyang pukpukin yung aking boss. Tsaka pahig naman makulong si dating Pangulo Duterte, pero dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. Pero wag naman na gawa-gawa yung mga testigo. Gawa-gawa at ito ay naprubahan ngayon Huwag yung mga invento. dito sa hearing sa ICC upon the expose of Attorney Kaufman. So, ito po yung kabulastugan nitong tao na ito. So lumilitaw, Secretary Jing, talagang pinagplanuhan nila ito yung di umanay pag-traidor kay dating Pangulo.
kasi nag-meeting, dala ni Trillanes yung ICC investigators, tapos nandun din yung dating Nooy PNP chief, Nicolas Torre, Oo. sa bahay ni Remulla sa Bel Air. Oh, tapos Oo. yung isang sinungaling, I don't know kung nabalitaan ko, hindi daw inaamin ni Torre na kasama siya. Meron akong video dyan, yung Oh. nasa Malacanang. Mm. Yung tinanong siya ni Ivan Mayrina, No. wala raw, hindi raw niya alam at Oh, hindi raw totoo. ngayon, si Justice Secretary na Ombudsman Boying Remulla mismo na kasama Nagsabi, siya. umamin. Oh, Oo. dito naman kay Sabio, kasama si Dilima sa kanilang modus operandi na mag-coach ng witness or maghanap ng witness na mga sinungaling. It runs in their blood. Hindi rin natin ito pwedeng ikaila na mayroong isang senadora na babae na ganito din yung modus talim witness. Mm. At malapit na kami magkakaroon ng hearing doon sa Senado, sa Ethics Committee. Because these people, wala talagang takot sa Diyos. Basta lang matupad yung kanilang hatred, matupad yung kanilang vengeance or whatever against the Duterte. Gagawin nila lahat, paring Eli. Maski magtanim witness pa sila. Pero sana yung mismong sa ICC ay tingnan mabuti nila at balikan nila yung kanilang ICC investigator. Kasi lumilitaw rito, palso yung kanilang nakuhang impormasyon. So, tapos, may allegation din dito, na parang nagkaroon ng corruption dito. Sir Jimmy. Dinideny ngayon ng ICC, pero may mga resibo Resibo ng kwarto, resibo ng kung ano-ano. Meron pa nga report na binigyan pa raw di umano ng babae. Oo. Ganun. Yung mga babae namang ICC, binigyan ng lalaki. Hindi, ito yung mga investigator siguro, lalaki lang ata. Hindi, mayroong yung Chantal, babae yun Ayun, siguro. So, ito mga lahat ay may time din yan. Aabot din tayo sa proper total may trial pa naman yan kung hindi makalusot ngayon dahil bias na bias. Dahil mayroon din kasing allegation na apart from dito sa $2 million, pumunta din daw or mayroong isang inutusan or whatever na nagbigay din mismo sa mga judges sa ICC. Yan ang sabi. Na hindi naman galing sa flood control. Hindi galing sa flood Parang control. negosyante ata. Galing sa negosyante or galing pa rin doon sa pera na hawak ni Saldico. Yes. So, these are the pare. Pero dito, malinaw na kasi sa mga marami silang kung ano namang nag-i-speech sila. Nakita ko sa UN pa itong si dati secretary na ombudsman, Remulla. Tapos mismo si Pangulong Marcos, sabi nila, ito ang ating hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Yeah. Yung pala, wala tayong kaalam-alam, nag-uusap-usap na. Hindi tayo makipagtulungan sa ICC. Pero, tulad ni Noynoy Aquino, itong isang Judas, inutusan. Mahilig ito na magpautos Siguro, his guy is a mercenary, inutusan doon sa China. Ginulo yung mayroon tayong ambassador doon, pero nakialam siya doon. Binastos pa niya yung ambassador. Now, this is the same guy na inutusan ni Noynoy, na inutusan din ni Marcos ngayon. Or perhaps si Romualdez na nagutos dahil ka-meeting din nila si Romualdez kasama si Trillanes. Di ba, paring Eli? Yes, So, posible na si Romualdez inutusan ni Marcos kasi sabi na ni Marcos, hindi siya makialam. So, sabi niya siguro sa pinsan niya, pinsan, ikaw nang bahala dyan. Make sure na si Duterte ay mahuli talaga sa The Hague yan at magawa ng mga trump-up charges. Gumamit ka na ng tao dyan. So, Martin probably has used Trillanes to be the operator. When he was the operator of Noynoy in China, he can easily be an operator in this kind of maneuver, di ba? Pero dito tataka ako bakit
sa kabila ng maraming ibinigay na pabor sa kanila, pinakamalaki yung ipinalibing sa libingan ng mga bayani. No. Pero bakit kaya nagawa yan? Kasi Ingrato. Ingrato. Grabe, no? Siguro pagka busog ka ng cocaine, nakakalimutan mo na yung memory. Nawawalan ka na ng memory of the past. Na you were able to get favors from the Dutertes. So you suddenly forget that kasi pagka nagko-cocaine yata yung isang tao, nakukutaw yung utak Ha? yun ang masaklap dito dahil sa pwede naman sana dito mo na lang pinakulong at pinalitis mo dito sa Pilipinas. Well, So, alam mo kasi, ang bottom line nito, per my personal point of view, kung nanatili si Duterte dito, with this thing that's going on, na negative na yung popularity niya, ang dali-daling mangyari, tatayo lang si President Duterte sa EDSA at manawagan, baka 2 milyon na tao ay magdadatingan at mapipwersa ang military na mag-declare ng yun lang ang thinking ko. That's a possibility. That with their fear that that President Duterte will still be here, his presence, this is very very historical. There's this story between the fight between the Moors and the Christians. This is in the the crusade, the Christian crusade. Na noon fencing pa labanan nung panahon ng mga espada pa yung labanan. And yung hero ng mga Christians ay napatay. Si El Cid. I don't know if you remember. Itong si El Cid, paring Eli, namatay pero narally pa rin niya ang mga Christians kasi maski patay na siya, ginawa ng mga Christians sa Spain, pinasakay siya sa kabayo at pinalabas na buhay pa siya. So nagsasakay siya. Nung nakita ng mga Muslim, nagtatakbuhan, bakit patay na natin to, buhay pa. So maybe it's the same story that si Duterte, maski wala na sa gobyerno, pero dahil he was so popular, kung tumayo siya tulad ni El Cid dyan sa EDSA, it will probably bring people power. And that's what Marcos is so afraid of. Yeah. Because he can generate people. Because until now, Duterte is still very well loved by the Filipino people. Yun ang pinakatakutan. Kaya by hook or by crook, they have to get rid of President Rodrigo Roa Duterte out of this country. For Okay. him not to be able to gather the people. Yun po mga kababayan. Yun ang Okay. totoo dyan. Apo. Okay, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Eparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. Maraming